So last yung tatlo na. Yung verb tipong itadakimasen ka. Yung would you please do me a favor. So verb tipong itadakimasen ka, isa din sa request na tinatawag na request. So this is a request expression that is politer than verb tipong kudasai. So politer than verb tipong kudasai. Yung verb tipong kudasai, so nakapolite na yun, no? Kasi yung kudasai, ibig sabihin, please. So for example, no? Yung sa kudasai muna. Yan, please. Please mag-aral ka ng kanji araw-araw. So mainichi. So kanji o benkyou shite kudasai. Yan. Oh, please. Punta ka sa office. So ngayong hapon. So please punta ka sa office ngayong hapon. So kyunogogo jimosho e so ite kudasai. Klase nyo. So please umuwi ka na sa bahay mo bukas. So hasta oche e kaite kudasai. So yun nakapulay. Yung kudasai. Yung tanong dito, saan ba ginagamit yung yung kudasai? Yung sinasabi niya. Mas polite siya sa verb tipo kudasai. Yung kudasai polite din. So this yung kudasai, the sentence pattern is used to ask, instruct, or encourage the listener to do something. So naturally, if the listener is one superior, so this expression cannot be used for giving instruction to him, her. Yung pala, yung verb tipong kudasai pala, so cannot be used naturally if the listener is one superior. So yung verb tipong kudasai, so cannot be used. Bawal palang gamitin to sa mga superior. Yung kudasai, dito lang siya ginagamit, no? Yan sa friend, family members, yan sa colleagues, yan sa bata. So bawal mong gamitin yung verb tipong kudasai, no, sa mga superior, no? Bakit bawal? Yung niya, bakit bawal? Bawal gamitin kudasai sa mga superior, no? Kasi pagkausap mo dito superior, please mag-aral ka ng kanji araw-araw. Kausap mo superior, yung instruction, no? So cannot be used for giving instruction. Bawal pa. Yung paggamit pala ng kudasai para mo siyang in-instructionan, no? Parang nakaka-open. Please mag-aral ka ng kanji araw-araw. Okay lang na sabihin mo yung salita na yan pag kausap mo kaibigan mo, family members. Pero pag superior kausap mo, so cannot be used, no? So klaro yun, no? Cannot be used. Pag kausapin mo pa naman yung superior, then ito yung salita mo. Please punta ka sa office ngayong hapon. Or so please umuwi ka na bukas. O please umuwi ka na sa bahay mo bukas, no? Okay lang na sabihin doon sa kaibigan mo.
So pag pag superior pala, ano pala yung dapat mong gagamitin, no? So ito na 'yun sa topic natin, no? Bakit ito yung gagamitin pag superior? Kasi yung verb tipong itarakimasen ka, so polite siya sa verb tipong kudasai, no? Ibig sabihin mas polite siya sa verb tipong kudasai, no? So dito siya ginagamit, no? So ano na, no? Common sense na to, no? Pag yung verb tipong kudasai, yung verb tipong itarakimasen ka, mas polite siya sa verb tipong kudasai. So common sense na yun, na dito siya ginagamit, no? Kahit walang sinabi. Yan sa superior, sa senior, at saka dun sa, sa meet for the first time. At saka not close sa relationship. Basta something higher sa'yo. Pag naka-verb tipo kudasai siya, no? Ganyan yung meaning niya. Would you please do me a favor? So pagpapalitan mo to na, no? Itadakimasen ka. Magiging ganito yung meaning niya. Ayan. Would you please do me a favor? Yung nagtatanong, no? So okay lang po ba na aralin niyo po ang kanji araw-araw? So yun yung mas magandang pakinggan pag yung kausap mo superior. Okay lang po ba na aralin niyo po yung kanji araw-araw? Isa, please mag-aral ka ng kanji araw-araw. Video ano nga lang to? Parang something kakaiba. Hindi bagay sa superior. Hindi sa superior, no? Okay lang po ba na aralin niyo po yung kanji araw-araw? So ganun din, no? So please punta ka sa office ngayong hapon. Pag nilagyan mo siya na pinalitan mo siya na itadakimasen ka. So ganito na yung meaning niya. Would you please do me a favor? Okay lang po ba na punta po kayo sa office ngayong hapon? Pero sa isa, please umuwi ka na bukas. Please umuwi ka na sa bahay mo bukas. Pag naka-ganyan, itadakimasen ka, na iba yung meaning. So, okay lang po ba na umuwi na po kayo bukas sa bahay niyo? So, yun yung pinagkaiba ng dalawa, no? Yan. Kung itabi natin yung dalawa, pangit pakinggan yung isa, no? Please mag-aral ka ng kanji araw-araw. Pangkaibigan na Isa. Okay lang po ba na aralin niyo po yung kanji araw-araw? Ito naman sa superior, no? So wala nang tanong doon sa itadakimasen ka. Mas polite lang siya sa verb tipong kudasai. Huwag mong gamitan ng kudasai yung superior. Kasi something kakaiba, no? Kakaiba yung tunog pag nakakudasai. Yung sa interrogative verb kumara idis ka. So gamit na pattern na to. Try this guys, use when the speaker asks the listener for some advice or instruction about what to do. Ano lang to? Ask for some advice, no? Or instruction about what to do. So isa din to sa punto na pwede mong gamitin yung indisga, no?
isa dito sa punto, no? Kung kailan mo gamitin yung indisga. Yun nasa number 3 sa taas. For example, no? Na masakit ko ang tiyan ko. So, una kaga. So, itain disga. Yung kanina. Yung naka-indes. Parang yun lang. Kumakayo ka niga na indisga. So, wala pa akong wala pa akong barya. No? So, ano po yung dapat kong gawin? No? Ito rin yun. So, masakit po ang tiyan ko. Anong klaseng gamot po? Ang dapat kong inumin. Masakit po ang tiyan ko. Anong klaseng gamot po ang dapat kong inumin? No? So, nakaga itain disga. Duna kusorio. So, nun dara i-disga. So, isang example pa, no? Gusto ko pong pumasa sa JLPT. So, exam. So, JLPT shigini. Gokakus tayin disga. Ito yung in-introduce mo na topic, no? So, bersama lang. Ano po ang dapat kong gawin? So, dos tara i-discuss. Isang example. Gusto ko pong mag-aral ng Japanese language, no? So, saan po, no? Saan po ako dapat mag-aral ng Nihongo? Basta nag-ask ka na ng advice. Ask for some advice. Anong klaseng gamot? Anong dapat kong gawin? O saan ako dapat mag-aral ng Nihongo? Ginagamitan din ng indisga, no? So Nihongo Benkyustain disga. So doko de benkyustara. So i disga. Yung sagot dito nakatara din. No? For example, no? Mas maganda po na mag-aral ka sa Shinjiro School. O mas maganda sa Shinjiro School ka mag-aral na Nihongo. No? So, Shinjiro Gaku de. So, benkyustara. So, ides. No? Yung tanong nakatara, so yung sagot mo, nakatara din. No? Gawin sa isa. So, gusto ko pong pumasa sa JLPT exam. Ano po ang dapat kong gawin? So, for example, mas maganda po na mag-memorize ka ng o mag-aral ka ng kanji. So, araw-araw para mabasa mo yung kanji. So, mainichi. So, kanji o benkyustara. So, ides. Yun yung din sa yung sa sangbang. Yung sagot pala dito. Ano po yung dapat kong gawin? O saan po ako dapat bumili ng kamera? Yung sagot dyan nakatara din. Wala namang tanong doon, no? Sa 3. Nag-ask lang ng advice. Yung pinakalas ito dito sa yung bank. Na yung object, ginawang topic. Yung pinakalas dito sa yung bank.
Yung non-object wa. Suki desu. So, kirai desu. So, you learn in book 1, lesson 10 and 17, that subject and also object indicated by O can become topics and be highlighted by wa. Object indicated by ga can also be highlighted by wa. So, hindi lang pala O yung pwede mong ano. Yung sa, sa previous pattern natin, sa N5. So, for example, sa N5, no? So, Chokwini. So, pasapon ga. So, arimas. Sa arimas. So, meron pong computer sa table. Yung sa topic natin ngayon, so ginawa lang topic. Then yung ga, pinalitan ng wa. No? Yung ga, pinalitan ng wa. Pag yung noun, gagawin mo siyang topic. So yung noun, ililipat mo lang siya sa unahan. May tanong ba na? Wala lang. Naka-record naman to. So ang computer po ay nasa table. No? Yung sa sa ga. Then may wa. Ganun sa O, no? Yung sa lesson 17. Isang tama. The shukurode. So, hiruguhan o. So, tabimasu. Kakain po ko ng lunch sa canteen. So, ngayon dito, yung noun or yung object na yung wa na. No? Yan. Ililipat mo lang siya sa unahan. Yan. Yung isa, kakain po ko ng lunch sa canteen. Yung isa, so as for lunch, ay sa canteen po ako. So, kakain. No? So, ganun din dun sa, sa skides, kiraides, jusodes, at saka yung hitades. Kung ano yung ginawa natin dun sa lesson 9 at saka 17. Isa na sa 9 eh. Punta na. Pag ano pala, pag ito kasi pattern dun sa N5, pag yung kasunod na verb is ki, kirai, jusu, at saka yung hita, automatic yung ano doon, yung tawag dito, yung particle doon na kaga. Itong hindi ito. Nakawa na eh, no? Skides, kiraides, jusodes, hitades. Ito yun eh. Yung sa N5, no? Yung ganoon sa arimas, arimas at saka yung wakarimas, no? Dalawa yun eh, no? So yung wa doon sa yung ga doon sa N5 ginawang wa dito, no? So for example, no? So ramen ga suki desu. Gusto ko po ang ramen, no? Pag naka-topic na, parang ganito lang mangyari. So, pasokon wa shoku ni arimasu. Ang computer po, gano'n yun. Ramen wa suki desu. Ang ramen po
Parang yan lang. Ang computer po, so ang ramen po, ginawang ano eh. No? So ang ramen po, so ang gusto ko. Gusto ko po ang ramen. Isa naman, ang ramen po ang gusto ko. No? Ginawang topic ng ramen, no? Yung ang ramen. Ganun sa isa. So ramen wa, so kirai desu. Ang ramen po, ang ayaw ko. Yung sa, ano, sa isa, apat, ano, juice at saka hita. So, ano, persa ano, baso kituburu ga so juice desu. Magaling po akong mag-basketball. Ginawang topic yung basketball. So, iba yung sa basketball, no? Yan sa basketball po. Ako magaling. Isang sama sa hindi magaling. So, palitan lang to ng hita. Hindi po ako magaling, no? Mag-basketball. O basketball wa juice desu. So, may hita desu, no? So, sa basketball pa ako, hindi magaling. No? Parang sa ano lang, sa hiruguhan. Kakain po ko ng lunch sa canteen. No? Hiruguhan wa. So, as for lunch, parang sa basketball, yung sana sa lesson 17, kinumpara sa lesson 17. Andito mo lang sa lesson 17. Non-object wa. No? Anang, kakain po ko ng lunch sa canteen. Ginawang topic yung lunch. So, as for lunch, ay sa canteen po ka kakain. Yung sa isa. Huwag niyo pong ilagay dito yung ano, bagahe niyo. As for parcel, huwag niyo pong ilagay dito. No? Para kayo, no? Isang example para klaro lang. So, senjiri gako de, so nihongo o so benki shimasu. So, mag-aaral po ko ng Nihongo sa Senjiri School. Ginawang topic yung ano, Nihongo. Yung part niya. Ilipat mo lang siya sa unahan. So, Nihongo wa Senjiri gako de benki shimasu. So, as for Nihongo, ay sa Senjiri School po ako, no? So, mag-aaral. Magkaiba yung dalawa, no? Ginawang topic isa. Mag-aaral po ako ng Nihongo sa Senjiri School. So, as for Nihongo, ay sa Senjiri School po ako mag-aaral. Ganon din yan. So, as for parcel, so, huwag niyo pong ilagay dito, no? Yung sinasabi sana sa 17. Kinumpara siya sa 17. Yung topic natin dito. Kasi ganon din eh. Yung gagawin, no? Yan. Magaling po ako mag-basketball. Sa basketball, ay hindi po ako magaling. Parang ganon yung mangyari siya, no? Kinumpara sa 17 eh, no? So, yung pinakalas ito na sa topic natin. Meron tayong ano, assignment.
Yung assignment natin dito na. Sa Mondaichi, so lagyan mo lang siya ng ano, ng particles. Yung sa Mondaichi. Particles lang to dito, no? Yung ano, yung discussion, ano, Romaji, pero yung sa assignment is naka-kanji. Para ano, no? Pero okay lang pag hindi talaga kaya yung kanji. Meron namang ano meron namang Romaji. Kung kaya mong sagutan yung assignment na naka-kanji, so mas maganda. Pero pag hindi talaga kaya, so sa Romaji na lang. No? Magkapare lang to, no? Nasa ito. Yan sa one, ano lang, yun sa particles. Yan sa nibang, pili ka lang ng sagot dito no, sa taas. Then, paki-plain form lang kasi yung kasunod is indes. Lahat naka-plain form siya. No? Yan sa sangbang, pili ka lang doon sa tatlo, choices lang. Yan sa yongbang, ano lang, ikumpleto mo lang yung sagot mo. Analyze mo yung tanong para ma-analyze mo din yung kung ano yung idudugtong mo dito. No? Ito yung mag-add ka ng reason. So, dapat yung idudugtong mo dito naka-indes. Kasi nag-add ka ng reason. No? Naka-indes dapat yung sagot. No? Yan sa yongbang. Pili ka lang ng sagot dito sa taas. Paki-plain form lang yung verb. Then, add indes. After mo ma-plain form yung verb, so maglagay ka lang ng indes kasi yung kasunod is ga. Kasi yung indes ga. No? Then, yung verb na to, yung naka-close bracket, no? Babaguhin mo siya na nakatara idis ka ba or verb tipo itadakimasen ka ba? Analyze mo na yung sentence, no? Kung yung gagawin mo ba dito sa verb na to, ito ba or ito? Yung mag-ask ka ng advice or nag-ask na ano, ng pabor. No? Yun lang naman gagawin sa assignment. Iba din yung sa listening. Sa listening, kung ano yung marinig nyo, yun yung isasulat nyo, huwag mo siyang replyan, baka replyan nyo siya. No? Kung ano yung, kung ano yung marinig nyo, yun yung isasulat nyo. Reply nga natin, para klaro. Mondai. 第26課。1番。1、よく勉強しますね。勉強が好きなんですか？ So, ano yung sinasabi niya na yun? Ano yung tanong na yun? So, yun yung isusulat dito, no? 1 to 5. Yan sa 2 naman, pag tama, so bilog. Ilagyan mo lang siya ng bilog o yung mar. Pag mali, so yun yung bats o yung X. No? Try natin i-play. 2番。1。ミラーさん、お帰りなさい。旅行はどうでしたか？楽しかったです。面白い帽子ですね。メキシコで買ったんですか？ええ。メキシコのダンスを見に行った時買いました。 So, merong mag-uusap, lalaki at saka babae. So, intindihin yung usapan nila para alam mo din kung ano yung sasagot mo. Kasi may magtatanong yung pinakalas. Ito yung tanong, no? ミラーさんはメキシコで帽子を買いました。 So, kumbaga, parang ano lang, parang true or false lang, no? Tama ba or mali, no? So, yun lang naman yung gagawin dito sa assignment. Yung assignment, ipasa siya sa messenger ko. PM lang. Yun sa, kailangan. Dito sa, sa nakakatakana na pangalan, wala. Ano yun? Dito ipasa, no? Pwedeng sulat, pwede ding type. Pag isusulat mo siya, klaruhan lang yung mababasa. Ipasa siya before before tayo mag-start ng klase bukas. Kasi i-check natin before tayo mag-discuss ng lesson 27. Ipapaliwanag ko din yung assignment, no?
para maintindihan din. Wala namang tanong dito? Kasi time na din po tayo. So, tayo na din po tayo. Mag-end na po tayo. Ay. Domo arigatou gozaimasu. O疲れ様でした. So, mataas na ne. Maraming salamat po. Thank you din po. Thank you din po sa... Thank you po. Ay, arigatou gozaimasu. Salamat po. Okay, good evening po. Thank you.